Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Doc Carlos at Zoe, nakatakas sa mga pulis. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Nagpang-abot si Lynette at Moira. Hindi nagpapatalo si Lynette kay Moira. Kahit na nga napaibabawan na siya ni Moira. Hindi pa rin sumusuko si Lynette. Ganun rin si Moira. Hindi nagpapatalo si Moira kay Lynette. Dahil ayaw ni Moira na makulong. Maya-maya sa pag-aaway nilang dalawa ay biglang dumating si Nurse Karen. Nakita niya na kinakawawa na ni Moira si Lynette, kaya humanap ng kahoy si Nurse Karen at hinampas ito sa likod ni Moira. Nabitawan ni Moira si Lynette at inaya na ni Nurse Karen si Lynette na tumakas sila. Naiwan si Moira. Magtatawag ng pulis si Lynette at Nurse Karen para ipahuli si Moira. Ngunit pagdating ng mga pulis sa lugar kung saan nila iniwan nitong si Nurse Karen at Lynette si Moira ay wala na ito. Nakatakas na si Moira at hindi na nila naabutan. Walang nagawa sila Lynette, kundi ang bumalik na lang sa Apex para tignan kung ano na ang nangyayari kay Giselle. Bago pa man ay hinanap na rin ni Lynette ang anak na si Annalyn at hindi niya ito nakita. Ganun rin si RJ. Sigurado raw na magkasama ang mag-amang RJ at Annalyn. Kaya pinilit na lang ni Lynette na maging panatag ang loob niya. Sa Apex, kritikal ang lagay ni Giselle dahil sa tama ng baril sa mismong dibdib ni Giselle. Napakadelikado ngayon ng lagay ni Giselle. Ginagawa naman nila Doc Ray ang lahat upang mailigtas si Giselle. Tumulong na nga din si Doc Ray sa pag-a-assist sa mga doktor para masiguro ang kaligtasan ni Giselle. Binilin kasi ni RJ na si Doc Ray na muna ang bahala sa atin niyang si Giselle dahil kailangan pa nilang mahabol si Zoe para mapanagot nila ito sa batas. Isa pa ay hindi hahayaan ni RJ na si Annalyn lang ang magsakripisyo sa paghahabol dito kay Zoe. Dahil napakadelikado ng gagawin ni Annalyn, kaya sinamahan niya ang anak na si Annalyn, habang nililigtas naman ang buhay nitong si Giselle. Nag-full arrest itong si Giselle. Bigla na lang huminto ang pagtibok ng puso ni Giselle, kaya naman nataranta lahat ng doktor na uma-assist kay Giselle. Lalong-lalo na si Doc Ray. Nagpatawag agad si Doc Ray ng ibang mga doktor para tulong-tulong nilang mailigtas si Giselle. Binigyan nila ng matinding CPR si Giselle upang mabalik ang pagtibok ng puso nito para maging normal na ulit lahat ng status ni Giselle. Matapos ang mahaba-habang CPR kay Giselle, ay nag-respond na muli si Giselle. Bumalik na muli ang magandang takbo ng status niya. Nagpasalamat si Doc Ray dahil lumaban pa si Giselle. Kaya nabuhay pa nga itong si Giselle. Samantala, dahil hindi na mahagilap ni Nushiji ang kapatid na si Moira, ay nanawagan na si Nushiji na may makakita siyang press. Pinakita ni Nushiji ang litrato na si Moira sa kamera. Sabay sabi ni Nushiji na nananawagan raw siya na kung sakali man na may makakita kay Moira ay ipagbigay alam agad kay Nushiji o sa mismong mga pulis dahil mapanganib na tao raw si Moira. Kung hahayaan lang raw nila na pakalat-kalat si Moira ay panigurado na magdudulot lang ito ng gulo. Kaya hanggat maaari ay mahuli agad si Moira. Nang sa ganon ay hindi na ito mapamanakit ng iba at makapatay ng ibang tao. Dahil sobra-sobra na raw ang kasamaan ni Moira. Kaya mas maigi raw na masuplong agad sa mga pulis si Moira. Samantala, buong akala ni Zoe
ay mawawala na sa buhay niya si Annalyn. Matapos niyang maitulak si Annalyn sa kalsada habang may padaan na truck. Mabuti na lang at nakafocus ang driver ng truck kaya agad-agad na preno ng driver ang truck at hindi na nahagip si Annalyn at si RJ. Habang nag-uusap si Annalyn at RJ kung kamusta na sila matapos ang insidente, ay nakakuha ng pagkakataon si Zoe na lumayo kay Annalyn at RJ. Nagtatago nga si Zoe matapos itong makawala kay Annalyn at RJ. Takot na si Zoe. Hindi na alam ni Zoe kung saan siya magtatago. Ayaw ni Zoe na mahuli siya ng mga pulis at makulong ito. Nanginginig si Zoe sa takot habang nagtatago sa isang madilim na lugar. Pinagmamasdan ni Zoe ang buong paligid. Hinahanap ni Zoe ang Mami Moira niya sa paligid ng lugar. Ngunit hindi talaga ito makita ni Zoe. Nagtataka si Zoe kung saan na kaya napunta ang mami niyang si Moira. Dahil bigla na lang itong tumakbo nang mabaril niya itong si Giselle. Nag-aalala si Zoe na baka kung ano na ang nangyari sa mami niyang si Moira. Hindi raw kakayanin ni Zoe kung sakaling may mangyaring masama kay Moira. Sa pagtatago ni Zoe, nagimbal siya nang biglang may nagtakip ng bibig niya. Hindi nakapagsalita si Zoe. Habang nakatakip siya ng bibig niya, ang kamay ng isang lalaki ay narinig niya ang boses nito. Nagwika ang lalaki na daddy mo to. Napabuntong hininga si Zoe at pagtingin niya sa likod niya ay si Doc Carlos pala talaga ang kasama niya ngayon. Dahil sa takot ay napayakap bigla si Zoe kay Doc Carlos. Dito ay nawala ang takot ni Zoe at nagkaroon siya ng karamay. Sinabi ni Doc Carlos na wag nang matakot si Zoe dahil kasama na niya ngayon ang daddy niyang si Doc Carlos. Kaya nakampante na si Zoe dahil may kasama na siya ngayon. Iniisip na lang ni Zoe kung paano sila makakatakas sa mga kapulisan dahil pinaghahanap na sila ngayon dahil pamilya kriminal sila. Gagawa raw ng paraan si Doc Carlos upang hindi sila madampot ng mga kapulisan. Nakasuot nga pala si Doc Carlos ng uniforme na pangpulis dahil sinakta ni Doc Carlos ang bantay niya sa Apex at kinuha ang suot nito at si Doc Carlos ang nagsuot. Kaya madaling nakaalis si Doc Carlos nang walang nakakakilala sa kanya. Nagtatago na rin si Moira dahil nakatakas siya kay Lynette at hindi siya naabutan ng mga pulis. Nagtago rin si Moira sa isang tagong lugar. Wala nang iniisip si Moira maski ang anak niyang si Zoe. Hindi na niya magawang maalala. Ang iniisip na lang ngayon ni Moira ay kung paano siya makakatakas sa mga pulis. Tuluyan kayang makakatakas ang masasamang tao sa mga pulis? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!